Alright guys, so ito na, Transalp 750. Tara guys, samahan nyo ako sa Honda Paranaque. Meron doon kasi silang bagong pwede nating i-test ride doon. Pero pakita ko muna sa inyo itong bago nating powder coat na mags. Alien silver yung kulay niyan. Bumagay sa fork, no? Pati sa mating natin na medyo madumi. Itong swing arm naman pinablock na natin para mas lumitaw itong gulong. Ang ganda ng kinalabasan guys. Tara, punta na muna tayong Honda Paranaque. Alright, so huwag na natin i-surprise kung na iti-test ride natin sa Honda Paranaque. Kasi malamang naman nakita nyo na sa thumbnail eh. Kaya nyo nga kinlik tong video. Pero ayun nga, nag-message sa akin yung Honda Paranaque. Shoutout sa'yo, Boss Reg. Meron daw silang bagong test ride unit, yung Honda Transalp. Sa dami ng Honda bikes na na-try ko na, na-test ride ko na, na-review ko na, yung Transalp ang isa sa mangilan-ngilan na hindi ko pa nasusubukan. And puro positive feedback kasi yung naririnig ko doon sa mga nakatry na nun. Kaya sobrang curious din ako. Warning lang sa mga dadaan ng service road pala, ito usually ang aabutin nyo. Kaya kailangan gumamit ng pinagbabawal na technique dito. Alright, we are here, Honda Paranaque. Alright guys, so ito na, Transalp 750. Alam mong gamit na gamit to, kailangan adventure. Ito yung magandang blue na upuan eh, naka gold na spoke rims. Ito guys, katabi niya NX500. So dito kitang kita mo yung size, tamang-tama lang. Pero pagdating natin dito sa Transalp 750, yan, mas bulky na, mas malaki yung tangke, and mas mataas. Start natin. Yung panel pala nito kapareho nung sa XADV. Hindi siya yung road sync na panel, yung sa CB650R, yung sa NX500. Kaya kita nyo dito sa settings may riding modes. Okay ito ah. First start. And medyo overwhelming kanina kasi kala ko ang taas, pero tama lang naman pala. Pag 1 foot down, may konting tiptoe. Pero syempre kung dalawang paa yung nakababa, talagang mas matinding tiptoe. Pero pag nagmumotor ka naman, ang kailangan mo lang gawin 1 foot down, goods na yan. Ito yung toggle switch para sa panel. Ito yung mode button. So rain, gravel, user, ito yung pwede mong i-customize. Sport and standard. Syempre every time may bago tayong motor na tinatry, standard lang muna. Let's go. Okay, first ride sa Transalp 750. Oh, definitely mas malaki to sa NX500. And 755cc rin pala yung actual na displacement nito ah. So mas mataas pa siya ng 10cc sa XADV. Yung XADV kasi alam ko 745cc yun. Pero syempre maganda doon sa XADV, naka DCT na yun. Dito sa Transalp manual tayo. Ang laki ng presence mo sa daan pag ito yung dala mo, yun oh. Ang taas eh. Kapag gusto mo mag-adventure big bike ng Honda, ang entry level nun syempre yung NX500. Then ito yung kasunod, Transalp 750. Then top tier yung ano, yung Africa Twin. Pero for me, kung wala kang budget sa Africa Twin, goods na to. Lakas ng torque oh. Grabe. Yun ang maganda sa higher displacement bikes eh. Syempre mas smooth ang makina and mas torquey. Ay grabe, tumatalon yung Primera. Naka-standard pa lang tayo ha. Try natin mamaya yung sport. In terms of ergonomics, talagang ano ka dito, sobrang upright mo. Ayun, upong-upo talaga. Tama lang naman yung height ng handlebar. Pero yung power medyo ano, impressive. Oh, lakas niya. Hindi ko in-expect na ganito. Siyempre ikot lang tayo sa favorite spot natin. Siyempre hindi pwedeng hindi natin i-try ito sa ano, Expressway Gaming. Alright, SLEX Gaming on a Transalp 750. Meron daw sticker to ng RFID eh. Alright, let's go. Lakas. Tatangayin ka rin eh. Definitely malayo yung torque nito sa NX500. Medyo traffic na naman pabalik ah. And okay naman yung protection ng windshield.
Kasi sobrang upright natin eh, oh. Pero nababawasan naman niya yung hampas ng hangin. Pero tamang tama lang kasi ayoko rin naman nung sobrang taas talaga. Malakas kasi ang wind noise nun, yung talagang matataas na windshield, yung mga abot sa ulo mo or lagpas ulo. Parang hindi rin tayo makapag sport mode pabalik eh. Yung traffic yun. Pag bigla mong piniga yung throttle, tatangayin ka talaga. Bagay na bagay ito dun sa mga talagang adventure riders. Pwede mo daling kahit saan to. Taas ng ground clearance, naka-spoke wheels na rin, lakas din ng torque. Grabe, traffic papalik. So dito lang tayo sa paborito nating iniikutan tuwing nagte-test ride. So nakita nyo na, pwede sa expressway to, itong Transalp 750. Kamusta naman kaya to pag sa city riding? Ang ganda rin yung suspension nito ha. Pangit kalsada dito yo, ayun o. Pag ibang motor gamit ko, talaga yung boses ko nanginginig sa part na to. So far, ang dalawang talagang sobrang impressive dito sa Transalp 750. Una yung power, I'm very impressed. And pangalawa, suspension. Hindi mo ramdam yung mga lubak, seryoso hindi ko hina-hype. Kumbaga, tuwing nag-review man tayo ng bike, nasabi lang natin yung feel natin dun sa motor. And usually hindi naman technical yung mga reviews ko din, hindi masyado sa specs kasi pwede naman natin i-google yung specs eh. Usually sinishare ko yung first hand na experience, yung ano yung mararamdaman nyo pag gamit nyo tong bike na to, ano yung mga nagustuhan ko, ano yung mga hindi ko masyadong gusto, pwede ba sa beginner. Yan, napakalino ng panel nya, no? Sarap din i-banking nito guys ha. Alright, so dito tayo sa paborito nating spot dito sa Alabang. Napaka-chill eh, no? Sobrang presko ng hangin. Mayroon bang run ngayon? Parang yung mga water station dito So either may run or tapos na, or baka bukas. Hanap lang tayo ng pwedeng tigilan sandali. Share ko na din sa inyo itong specs ng bike. Google natin. Ito tayo. Siyempre hindi pwedeng mawala ang picture taking. Teka lang. Alright, so para naman sa specs itong Honda XL750 Transalp. Again, sabi ko nga kanina, 755cc liquid cooled parallel twin engine to with approximately 90.5 horsepower and 75 Newton meters of torque. So yung curb weight niya 210 kilograms. So malapit sa CB650R. Pero definitely mas mabigat dito yung Z900. 850 to 855 mm naman yung seat height, kaya medyo mataas. For comparison, nasa 810 to 820 yata mm yung seat height ng CB tsaka nung Z9. So designed for both on-road and off-road to. Siyempre sa off-road magsishine din to kasi naka 21 inch na to na front wheel, then 18 inch naman tong sa likod. And again, pinakita ko kanina, naka 5 riding modes na to and meron ding selectable ABS. Try naman natin yung sport. Rain, gravel, user, sport. Tingnan pala muna natin yung difference. So yung sa standard kasi, yung power 3 out of 4, engine braking 2 out of 3, traction control 3 of 5, ABS full. So sa sport, ayun, full power, engine braking 1 of 3, mas humina. Tapos traction control 1 out of 5 lang. So hindi lang power yung nagbago. So binawasan niya rin yung engine braking tsaka traction control. So try natin sandali yan, pero balik din natin sa standard kasi tingin ko mas safe yun. Itong sport pang wall-wall mode. So grabe yun guys, yung kaninang tumatalon, sobrang torquey. Naka standard pa lang pala. Ano pa kaya itong sport? Galit yung makina. Kasi sa third gear tumatalon eh oh. Bilisan natin guys ang test ride. Para nagbabadya ang panahon Pero surprisingly di ko lang kung ako lang to, pero parang mas smooth ang takbo ng ng sport. Doon kasi sa standard kanina pwede maging jerky depende sa throttle mo. Dito very smooth. Ganda ng takbo. Hindi nga lang ang tanong guys, saan tayo dadaan pabalik? Mag-highway ba tayo? O magsa-service road? Kaya tara guys, mag-highway na lang tayo. Mas madaling makasingit-singit pag sa highway kaysa sa service road. Pag doon tayo naipit ng traffic, ang laki nitong dala natin. So gusto nito ni Transalp, naka sport mode siya Kasi kanina pag naka standard ka, pag nilaro-laro mo yung throttle, medyo jerky, talagang tumatalon-talon Dito sa sport mode, kahit full power, medyo mas smooth yung niya.
yung andar. So first time pa lang naman natin nagamit to, pinapakiramdaman pa lang natin, pero again so far yun nga yung ano, yun ang observation natin. Yan guys, oh, nakapangit ang kalsada dito. Grabe ha, hindi ko maramdaman yung lubak. Ano kaya ang suspension ginamit dito? Pwede kaya ikabit sa ano, ADB 160. Alright, tunnel time, kaso huwag tayong bumomba. Oh, wala rin namang tunog masyado kasi stock exhaust pa. Diretsong-diretso yung likod mo dito. Kaya natin kung anong bubungad sa atin. Ayun na nga, bumungad na kagad yung traffic. Sana right decision tayo. Open helmet. May pinagbabawal na technique din pala dito. No choice, matindi ang traffic. Nakakalula lang kasi ang taas itong ano, Transalp. Ang taas mo dun sa ano, sa bakod. Takot ako sa mga ganitong malalaking truck eh. Yung dumidikit dyan, malaki blind spot ng mga yan eh. Yun lang guys. Kala ko mas makakasingit-singit tayo dito kasi mas malawak naman ang highway, pero mukhang hindi rin. Balik mo natin standard. Yan, traffic naman sobre. Kasi ko lang medyo mas jerky ng konti pag naka-standard. Siguro kasi nga malakas talaga yung makina nito. Baka naiinis siya pag pinipigilan yung power. Balik natin ng ano, ng sport. Yan, sport mode. Oo, mas smooth talaga yung takbo pag sport. So kung kukuha kayo nitong Transalp 750, mag sport mode na kayo lagi. Full power na, mas smooth pa yung takbo. Sensya na guys ha. Alam ko umay manood ng ganitong test ride. Pero at least nakikita nyo kung paano sa heavy traffic itong Transalp. Yung kasi tansyado itong ano eh, Transalp. Medyo wide din yung side mirror eh, oh. Sa mga nagbabalak pa lang bumili ng Honda Transalp, pero gusto nyo muna i-test ride, pwede guys, punta lang kayo sa Honda flagship Parañaque. So pwede nyo testingin muna bago nyo bilhin. Pero panigurado, pag na-test ride nyo rin naman, bibili nyo kagad eh. So quick plugging na rin pala muna ako. So kung mahilig ka sa mga test ride videos, sa mga bike review, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin, baka naman. Please click the subscribe button below and like and share this video. Nag-survive tayo sa matinding SLEX traffic. Grabe. Buti na lang naka-Transalp tayo. Hindi masakit sa likod kahit maipit ka sa traffic. Alright, so balik tayo sa Service Road Gaming. Ibang digmaan naman dito. Kaya minsan tinatamad ako mag-review ng motor eh. Yung traffic. Pero again, nabanggit ko nga kanina, okay yung clutch nitong Transalp. Eh syempre kung traffic, di ba? Stop and go. Yung kamay mo eh nasa clutch yan. Kung medyo matigas yung clutch, nako, good luck, ngalay ang kamay mo dyan. Yung passing light lang pala nitong ano, Transalp, nasa taas. Parang ang weird lang pindutin eh, no? Kaya ganun mo. Sari ako nasa likod eh. Ito siguro gagamitin. Ganyan siguro. Or usually sanayan lang naman yan eh. Alright, so we are here, Honda Parañaque. Survive tayo sa traffic. So had so much fun. Salamat Transalp 750. So again guys, kung gusto nyo rin masubukan tong sobrang solid na adventure bike na to, pumasya lang kayo dito sa Honda flagship Parañaque. Along East Service Road lang to, bago magbikutan. Tara, balik na natin yung susi. Alright, so balik tayo sa ADB 160 Gaming. So sana guys na-enjoy nyo yung test ride natin today. Ako definitely na-enjoy ko. And guys, maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita kayo tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.